Ito siya kanina nung sinusubukan kong ma-zero. Hopefully hindi magbago harmonics. Kanan. Nagalaw ko na naman yung camera ko. So, windage na lang. Kaya ako na si windage kasi napakalakas talaga. As in, ang lakas talaga ng hangin. Walang walang ulan pero parang bumabagyo. Magalaw yung aking target board. So, kumawala siya. Posibleng sa lakas ng wind gust. Anyway, mamaya makikita nyo naman. Pakitapos lang itong video, mabilis lang. Ooh, interesting. Nagbago siya ng Nagbago siya ng harmonic tune. Nagalaw ako. Ayan, so testingin kong baguhin yung hawak. Okay, so sa hawak ko pala, sorry. Yun, okay na. So, hayaan ko lang muna si windage dyan. Hindi na ako mag-dial. So, ang naging cause nung paglaki ng groupings is yung sa paghawak ko dun sa barrel. So, yun talaga. As lagi ko na i-explain sa mga clients namin nagpapatono, merong effect yung pag-grip mo sa barrel. Yung shouldering, yung cheek pressure, every time dapat pare-parehas. Or minsan, yung barrel mismo, meron siyang certain na hawak na klase na gusto. So yun yung kailangan. So yan yung proof na meron talaga. So parang na-cover ko na yan dati sa iba kong videos. Doon sa Magnum Gen 2 ko na naka BR chassis. So 100 yards naman ngayon. Since 30 yards tayo naka 0 on 9.5. Hindi ko kabisado sa GC mag hold for wind. Dahil pa na. So yun yung groupings nga pala kanina. Ito to. Kaya dyan ko na din nilapit. Lag na yan pero ang laki pa rin ng tangay ng bala, proving na talagang malakas po yung hangin. Makikita nyo naman sa dahon, as in walang humpay yung pagpalag nyo. Yan, napakalakas. Tingnan ko kung saan ang takbo ng bala. Oo, kinaya pa rin niya sa 2. Kinaya pa rin niya sa 2 MOA lang. Pero considering slag, kung sa pellet yan, ang laki na ng tangay niyan. Kaya natutuwa ako mag-tuning ngayon sa mag-practice. Kasi nakikita ko yung extent ng drift ng bala. So yan, nag-grouping siya sa 2 MOA. Yan, puro doon lang siya, kita nyo. Kahit ang lakas ng hangin talaga. Sige.
for fun lang. 2 MOA, 103 yards. Pero to, basic lang talaga siya. As in, easy lang siya. Yeah, easy lang siya tamaan. May mga ibon dyan sa baba. Hindi ko lang alam kung nagsilipad na sila. Pero, hindi ko kasi binabaril pagka mga ibon-ibon na hinahayaan ko lang sila dito. Oh, sorry. Minsan, papakain pa ako dyan mga birdseed. Tapos yan, pag ganyan tag-ulan na. Ay, kailan ko lang hangin. Kaya ko lang nag-drop. Yan, pag ganyan tag-ulan na, tumutubo na yung mga pinapakain kong birdseed. Balikan ko ito isa. There. Nakabatak yung resetter kaya ayaw niyang bumuwal. Taas yun. Hindi ko makuha yung consistent na position dito sa buttstock niya. Nakakapanibago. FX barrel nga pala to, FX Superior Heavy na naka stainless sleeve. Ito rin yung tinatawag ko na FX stainless barrel. Dalawang klase siya, isang pellet and slug na pwede. Pwede siya sa pellet, pwede siya sa lightweight slug. Meron namang Superior Heavy, ito yon. Para siya sa mga heavy slugs. Hindi siya pwede sa pellet. So pwede siya sa pellet pero hindi ko ina-advise dahil iba yung spec nung kaya heavy liner compared sa standard. Yan, so kung talagang dedicated na slug unit, isa-suggest ko na mag FX heavy liner. Miss. Pagka naka heavy liner kayo, 24.6 grain pataas, yun yung mga pipino na slugs. Doon sa standard kasi kaya pa rin yung heavy slug 24 saka 26, pero iba yung pino ng naka heavy liner. Barinig ko muna yung turkey bago ko baklasin yung camera. Doon hindi pala nakaset, tayo kasi na isang araw nung Sunday yata yun, binaril ko ng binaril yung number 3 kasi yun lang yung tayo ng tayo. Hindi ko alam, parang medyo na-deform na nga siya kasi slug yung gamit ko na 22 caliber. Hindi ko kabisado drop dito. Babadrap lang muna ako ng bala. Ito nga pala groupings niya kanina. Before ako mag-scope cam, kina-confirm ko na nakatono siya. Hindi ko alam kung gano'n yung dial. Yun kanan, sakto na ba? So kanan, nasa 3 MOA na siya. Sa ganong kalayo kasi ang lakas na ng bugso ng hangin. 3 MOA. Hindi. Mataas. Yung pagbabala ng slug dito sa liner, mabilis lang siya. I mean, madali lang siya. Hindi siya kailangang puwersahin. Kasi original chambering pa rin. Mali pala ako ng dahil. Ang taas. Kunin ko muna yung group niya. Yung gustong makapanood ng groupings nito sa 150, pakiantay lang, puputukan ko rin yan. Check ko lang muna dito. Kailangan talaga consistent yung hold sa barrel. Ayan o, pagka hinod ko siya, medyo umaangat. Pag binitawan ko, gumaganito. Pansin nyo ba? Ayan. So, mayroon siyang effect. Kailangan, sa barrel nyo, kabisado nyo yung ganyan. Kasi kung hindi, posible kayo magkaroon ng error.
Yan, bipod loading ang tawag. So Google nyo na lang kung paano siya gawin or kung anong meaning niya. Bipod loading. So na nga ba yung hold ko? Nakalimutan ko na. Parang 2. Yan, 2 dahil medyo humina yung hangin. Medyo nakatayo. Kasi pag dumaplis yung bala, para siyang nag-miss. I mean, pagka tumama yung bala, para siyang nag-miss kasi nakatagilid. Yun, para siyang nag-miss, oh. Kasi nakatagilid na siya. Meron nga pala akong swinger, sorry. Lakas, ayan. Sabayan ko na. Masarap kasing pumutok pagka ganitong halos parang bumabagyo. Kasi makikita talaga kung gaano ka-accurate, gaano ka-consistent yung bala kahit sa ganyang field condition. At least if mag-hunting kayo, same kayo ng situation sa akin, ganyan lang halos yung pataan nyo sa hangin. Kasi konti lang. At tapos, ang maganda dun, tatama talaga kayo. Kasi accurate po ang FPS sa slugs. Naka-design talaga siya. Dinesign ko talaga siya sa FX barrel. Pa-drop lang ako para makita. 3 MOA. Ito, lalaki pa to kasi buong puso na naman. Tapos, added yung distance. So, hindi naman pala. Yan, humina ng konti. So, yun, halos nandun lang siya sa 3 MOA. 2 to 3 MOA lang yung pataan. 2 to 3 MOA. So, mag-dial na ako ng 2.5 para ma-dead center ko na siya. Skip ko na sa number 1, may tatama ang kalamansi. So kung mag-hunting kayo na malakas yung hangin, pwedeng ganito yung setup. Pwede kayo magpa-setup sa akin ng ganito. Doon sa mga nanonood pa rin up to this point, maraming salamat sa pagtitsaga. Kahit halos parang voice over yung nangyayari. Dito magmimiss ako dito kasi mauunang tumama sa poste eh. Check natin ha. Pero kasi nakadial ako, so talagang tatama yan. Yun! Sumimple. Try nga sa headshot. Putek! Grabe naman. Minamani. Uy! Grabe naman. Grabe naman guys. Sobrang nakakatawa. Dumaplis yata. Natuwa ako, nakalimutan ko i-bipod load. Anyway, maraming salamat sa mga tumapos nitong video. Hanggang dito na lang po. Uy, nag-miss na ako. Teka, wala na namang hangin. Oo, sabi ko lang. So, yun guys, maraming salamat sa... Teka, refill ko muna. Baka makalimutan ko. Okay. Ang velocity pala ng unit is 996 average velocity. Yan, okay. So yan, GC Mag Movil. Sorry. Medyo antok. GC Mag Magnum Gen 2. Naka FX stainless barrel. Tapos naka 580cc carbon fiber tank. Wooden buttstock.